Welcome guys, it's me again, yeah boy. Mabilis na review kasi nabanggit ko tong earphone na to sa last video ko. Gusto ko lang magbigay din ng personal take and i-elaborate bakit ko na-recommend tong headset na to kung interesado kayo. Ito nga pala yung QKZ AK6 Pro 1DD wired earphone na nabili ko lang ng 168 pesos sa Lazada. So, bago tayo mag-start, again, lahat ng sasabihin ko dito is all based on my personal opinion and experience sa paggamit ng headset na to. So, let's start. Pros. Price. Super mura niya for this kind of headset. Mostly, nang mamakita mong headset around this price point is either disappointing, tunog lata, or madaling masira. And hindi ko na kasi makita yung box nito pero may kasama siyang ear tips sa bag, sa box. So may pagpipilian ka na magiging sakto sa tenga mo. Durability. So itong headset na to almost magwa 1 year na sa akin to. And till now nagagamit ko pa din siya. In fact, ito yung gamit kong headset sa PC ko. And hanggang ngayon wala pa din palya. And nung unang binili ko to, may headphone jack pa yung phone ko that time. So ito din yung lagi kong gamit. And to be honest sa inyo, medyo barobol ako sa paggamit ng headset. After ko gamitin, sinasalaksa ko agad sa bag, wala nang ayos-ayos. And then pagkagamitin ko na siya, hahatakin ko lang siya. So that's why wala talaga masyadong tumatagal na headset sa akin. So masasabi ko talagang durable siya kasi up until now, nagagamit ko pa din siya. And just to add guys, itong headset niya mismo, removable siya sa wire. So pag nasira yung wire nyo, pwede kayong bumili ng wire na lang kasi removable siya. And pwede rin kayong bumili ng wire na may mic kasi itong akin, meron pala siyang mic. So pwede din kayo bumili ng wired na mic kung gusto nyo, kailangan nyo ng may mic. And sobrang plus talaga sa akin ng pagiging removable ng headset niya kasi di lang siya eco-friendly kasi di mo na kailangan bumili ng bagong headset. Pwede ka na lang bumili ng wire. Budget friendly lang siya dahil doon. So sounds. So dito talaga nagkakatotoo sa akin yung mga headset na ginagamit or binibili ko kasi ang main purpose sa akin ng headset is of course makinig ng music. So sa review ko about dun sa Lenovo LP40 Bluetooth headset, this one, kung hindi mo pa napapanood, just check my channel. Ayun yung unang video ko dito sa channel na to. And going back, sabi ko doon mas okay pa tong headset na to kaysa dito sa 300 plus Lenovo headset na parang ang binabayaran mo lang is yung Bluetooth capability niya. Kasi sound quality, sobrang panalo na itong QKZ. Mas makabog yung bass niya. Di siya bass boosted na pag nakikinig ka ng instrumental, nalulunod yung ibang tunog sa bass. No. It's just like in the perfect spot. Pero kung mahilig ka sa bass boosted na mga tunog or music, sobrang panalo sa'yo na ito. Pero para sa akin, it's on the right spot. Nadidinig mo pa din yung ibang instrument and alam mong may power yung pinapakinggan mo. And at this price point na 168 pesos, on my opinion, ito na yung pinaka the best na wired headset na mabibili mo. Bad things about this headset or cons. To be honest, para sa akin walang bad sa headset na to kung iisipin mo yung presyo niya. Maybe yung pagiging wired niya might be a bad thing sa'yo kasi maybe walang headphone jack yung phone mo or yung paggagamitan mo tulad ko nung napilitan akong bumili ng bagong phone. And yung nabili kong phone that time walang headphone jack. Pero kung may option ka pa din gumamit ng wired, still gagamit ko, or kung may option pa din ako gumamit ng wired headset, still ito pa din yung gagamitin ko. And just a short story, nabili ko tong headset na to in accident pala kasi nung time na naghahanap ako ng headset and nakita ko to sa Lazada, kala ko that time KZ tong brand na to. And yung previous headset ko that time is KZ, another good brand ng headphone or headsets or headphone. And akala ko jackpot kasi yung price niya is sobrang mura para sa KZ headset. Kasi mostly, and pagkakaalam ko yung KZ is naglalaro ang price nun around 300 pesos, yung pinakamura nila. So nung nakita ko tong headset na to, in-add to cart ko na siya agad, then check out kasi sobrang mura niya for a KZ headset. And of course,
nasa huli talaga yung realization na kasi nung na-check out ko na siya, doon ko lang na-realize na ibang brand pala siya. Pero that time di naman ako totally nang hinayang. In fact, di ko kinancel yung order ko noon. And nasa isip ko is why not to try it. Kasi sa halagang 168 pesos, medyo limited ka na din sa makikita mong headset around that price point. And I think it's actually the best mistake I made that time. So that's why kung tatanungin niyo ako, marerecommend ko talaga tong headset na to. Sa halagang 168 pesos, meron ka ng headset na quality, durable, and wala ka nang aalalahanin pang i-charge after mo gamitin. And I think that's it guys. Maglalaba pa ako. Thanks. Bye. Hello, cảm nhận khi